lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat mga kabiyaya. Charito po sa lahat. Charito po. Charito po. Good evening po. Charito po. Charito po. Shout out po kay Bonsoy. Sa mga kabiyaya ko po sa GC. Sa'yo po Ate Rory. Good evening po. Charito po sa lahat. Iwan. Good evening po sa heart. Magandang gabi po. Okay, isang magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa ko Pilipinong nagkagandahan at naggagwapuhang mga kabiyaya. Magandang gabi sa ating lahat. Palakpakan nga natin ang mga sarili natin, guys. Ang popogi natin, na. Pastor, alam mo, Pastor Edwin, habang tumatagal, nagiging makulit ka na, no? Ganyan ka ba talaga, Pastor? Oo, guys, ganito ako, makulit talaga ako. Pasensyaan nyo na. Kunwari lang akong seryoso sa vlog. Pero, ano magagawa nyo? Ganito ako pinanganak. Lalo na ngayon, anak mayaman na ako, no? May umampun sa amin ni Kaisel. Taga Malinta na ho kami. Valenzuela, may-ari ho ng Malinta.
Okay, so maraming salamat po. Ayan, nagpapatawa lang ako guys ha. Pero bahala kayo kung gusto nyo seryosohin. Anyways, na-miss ko po kayo mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Kayo mga taga-Bride of Christ. Alam nyo naman, I love my family. Oh God. Okay. So, kaway-kaway sa mga nasa ibang bansa rin na mga kapatid ko na nasa Japan, marami ho sila, no? Marami ho yan. Mga taga-US, marami po. May taga-California, may taga... Ano ba yun isa? Ontario. Nakalimutan ko isa. Tsaka, basta mga taga-US po, marami ho kayo. Maraming salamat po. Mga taga-Canada, taga-Australia na mga kakilala ko na identified na umatin sila dito. Maraming salamat. At higit sa lahat sa ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin lahat, palakpakan naman natin siya. Amen. Oo. Para sa Kanya yan guys, palakpakan natin siya. Wala nang higit pa sa binigay niya yung buhay niya sa atin para lamang mapalapit tayo sa Diyos. Kung tutuusin tayo ay malayo sa Diyos. Kundi lang siya nagsakripisyo talaga, wala. Tayong mga hentil, wala tayong patutunguhan. At higit sa lahat, salamat din po sa mga sumusuporta sa akin sa YouTube. Yung mga simpleng panonood nyo ng video sa YouTube, malaking tulong na po sa akin yun. Higit pa yun sa nag-offering kayo guys. Promise, higit pa yun. Hindi ako lugi doon guys, promise. Yung nanonood lang kayo kahit mga trailer, masaya na ako nun. Lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Salamat. Okay, so tandaan po natin ang lahat ng bagay po ay walang aksidente. Lahat po na nangyayari sa buhay po natin ay niloob ng Diyos. Okay? Paano yun, Edwin? Ibig sabihin yung mga pangit na nangyayari sa akin, kalooban ba ng Diyos yun? Opo, kalooban ng Diyos yun. Paano, Pastor? Naghihirap ako ngayon? Opo, kalooban po ng Diyos yun. Meron akong biblical na Bible verse na nagpapatunay na lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Okay? Panaghoy, chapter 3, verse 37. Hawak ni Yahweh ang mabuti at masama. Walang anumang bagay na hindi pinapahintulutan po niya. Okay? Okay, so pagpapatuloy na ho natin ngayon ang Gospel of God's Kingdom. At mula chapter 11 to 12 na po tayo, kung di ako nagkakamali, no? Okay. Okay, share the screen. Ito po ang ating topic. Pagpatuloy po natin kasi last week po kasi hindi tayo natuloy dito no sa Gospel of God's Kingdom chapter 11 and 12. Kung di ako nagkakamali, 11 and 12 na tayo. Pero ngayon sa awat biyaya ng Panginoon, pagpatuloy po natin. Okay, manalangin tayo mga kapatid. Salamat po o Diyos sa gabi na kami pinagkalooban mo Panginoon ng magandang mood, magandang ambience, malamig ang panahon dito sa Metro Manila at lalo yung mga kasama namin na sa ibang bansa, siguro mas malamig po doon. Pero salamat po Panginoon at nandito kami, mag-aaral kami ng iyong salita. Paunawa mo po sa amin patuloy ang mga hindi namin nauunawaan. Kayo po ang tunay na nagsasalita sa gabi. Instrumento lang ako, Lord. At alam mo naman, dumedepende lang ako, Panginoon, sa banal na spirito na nagko-convict sa akin kung ano yung mga dapat kong iturot sabihin, Lord. And let the understanding, Lord, na mag-flow sa mga nakikinig. Maraming salamat sa 2 oras na ito na aming pagsasalu-saluhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord uli. Okay, the Gospel of God's Kingdom according to Matthew, chapter 11 and 12 na po tayo. Okay? So, bakit natin pinag-aaralan tong Gospel of God's Kingdom? Yung buhay po ni Kristo ay binabasa lang po natin, hindi para alamin pa. Kasi alam na ho natin to, kahit sa mga pelikula, alam na ho natin yan. The reason why we are studying every chapters
Mateo dahil nga kasi inaalam natin dito kung yung Mateo ba talaga, tayo ba talaga kinakausap. Kasi marami mga pastor, mga ministro, mga pare, lagi na lang kino-quote ang Mateo, feeling nila tayo yung kausap. Ngayon gusto kong patunayan sa inyo na Mateo ay hindi po tayong kausap, kaya iniisa-isa natin. Inaalam natin yung motibo ng manunulat. Okay? Hindi na natin alam yung pa yung mga alam niyo itong istorya ni Christ pero kasi inaalam natin yung bawat motibo ng manunulat, kung paano niya sinulat, kung paano niya kinukuwento yung buhay ni Kristo bilang Hudyo, okay? So tayo namang mga nakikinig at nag-aaral, pinag-aaralan natin kung bakit sinabi ito. At malaman natin kung dapat bang i-apply natin yung mga tinuturo ni Kristo kasi iniisa-isa natin na ang mga tinuturo ni Kristo pala ay hindi pala tayo yung kausap dito Okay? Okay, so mag-aral na ho tayo, no? Gawin na po natin ang ating trabaho, no? Matthew chapter 11 verse 1, matapos tagubili ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa bayang malapit doon. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang ginawa ni Kristo kahit nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at pinatanong sa kanya, kayo po ba ang pinangakong parito o maghihintay pa kami? Si John the Baptist mismo, una sinabi niya, si Jesus daw ay kordero ng Diyos, si Jesus ang iniintay, siya yung naghahanda ng daraanan ni Kristo. Pero dito, nung nakakulong na siya, mukhang nagduda si Juan, si Juan Bautista. Kasi pinapatanong niya, pinasugo niya yung kanyang mga alagad, at sabi niya, at pinapatanong sa kanya, kayo po ba ang pinangakong paririto o mag-aantay pa kami? So noon pa lang talaga, inaantay talaga nila yung Messiah, yung mga Hudyo hanggang sa ngayon. Noon kasi talaga noon pa inaantay na nila ang Messiah. At si Juan, naturingan pa naman na, bandang uli biglang kumabig siya rito, no? Ikaw ba talaga yung Messiah o mag-aantay pa kami? Anong reply ni Jesus? Pinagalitan ba niya si Juan na akala ko ba ako yung maghahandang daraanan tapos ngayon nagdududa ka? Hindi ganoon ang reply ni Jesus. Ito yung reply ni Jesus. Sabi niya, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay. At ipapangaral lang sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang mga tao hindi nag-aalinlangan sa akin. Sabi ni Jesus maraming nabubuhay, maraming mabubuhay mga patay, nakakarinig nakakarinig ang pilay, nakakalakad ang bingi, ano yun, di ba? Sabihin, okay. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, bakit kayo lumalabas sa ilang? Ano bang ibig niyo makita? Isang tambo na inuugoy sa hangin. Malalim si Christ dito. Ano ang ibig niyo makita? Isang taong maringal ng kasuotan. So ano ba yung gusto niyo makita ang Kristo? Parang sinasabi ni Kristo. Kasi ang gusto ng mga Hudyo, anong gusto niyo makita? Yung ine-expect niyong Kristo na hari, na maganda ang suot, di ba? Sikat, makisig. Kaya ang tanong niya dito, anong ibig niyo makita? Isang taong may maringal na kasuotan at nagdaramit ng maringal na nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig niyo makita? Isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko ipapadala mauna sa iyo, ihahanda niya yung daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit ng dakila kay Juan Bautista, ngunit pinakaaba ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa kanya. Wala na mangaral si Juan Bautista, hanggang ngayon ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan na inaagaw na mararahas. Sapagkat ang propeta at ang kautusan ay mapahayag tungkol sa paghahari hanggang sa dumating si Juan. So ibig sabihin nito, ang tao, ang mga Hudyo nung araw, ay nasa kadiliman ng kautusan. Nung dumating si Juan, doon nila nabago yung turo, nabago na meron palang kaharian ng Diyos parating na.
So naalarma sila at si Juan nga yun ang nagsabi no, na marapit na maghari ang Diyos. Ito yung inaantay nilang prophecy noon pa eh. Sinong kausap? Mga Hudyo. Tayo, hindi ano-ano pake natin dito. Wala tayong pake dito mga kapatid. Ang dapat tayo mga Kristiyano habang binabasa ang Mateo, hindi natin dapat masyadong siniseryoso to kasi hindi naman natin istorya to eh. Kumbaga nanonood lang tayo dito para bang habang nagbabasa ka ng Mateo, kumakain ka ng popcorn, para ka lang nanonood ng sine rito. Okay? Kasi nga, ang nag-uusap dito, Hudyo at saka si Kristo, dinidil ni Kristo ang mga Hudyo ayon sa kanilang mga issue. Jewish issue to. Okay? Okay, kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Okay, ang pandinig ay makinig. Siya ang Elias na darating, it is only a metaphor. Imposible kasi mangyari na si John the Baptist, si Elias, kung gagawin mo literal. Kaya tayo, maging mindful tayo. Kasi si Elias kasi ay darating talaga sa mga huling araw. Alam naman natin yun, isa siya sa mga dalawang saksi. Pero since inaantay nila si Elias, it is only a metaphor. Okay? Merong verse na nagpapatunay yung Elias na sinasabi ni Kristo ay metaphor lamang, hindi talaga si John the Baptist. Sa kangayahambing ang tao ngayon katulad ng batang nakaupo sa plaza nang sumisigaw ng kanilang kalaro. Si Kristo daw ganun, hindi yung ine-expect yung Kristo. Tinutugtugan namin kayo ng plauta ngunit kayo'y sumisigaw na nanambitan kami ngunit hindi kayo tumangis sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi nila inahalian siya ng demonyo. Tingnan nyo si John the Baptist na nga na holy figure, sinasabihan pa nila ng demonyo, lalo na yung anak ng tao. Kaya pagdating ng 11, naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng publikan at mga makasalanan, gayunman ang karunungan ng Diyos ay nagpapatunay na tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Si Kristo, kung si Juan nga hindi pinaniwalaan na holy figure, hindi umiinom, hindi naglalasing, nagpa-fasting pa. Pero sinasabihin niyang inaalyan ng demonyo. What's most kung si Kristo? Kasi si Kristo iba yung pakilala niya doon sa mga Hudyo manginginom. Ako ba may sabi? Kumakain, nakikipulutan, parang ganun. Kumakain at umiinom. At sinabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito. Tingnan nyo, yung mga ni Kristo talaga, iba yung pamamaraan niya. Tapos daw, kaibigan daw ng mga publikano at ng mga makasalanan. Yan si Kristo friends of sinner. Pero yung mga pastor ngayon, Diyos ko, mga banal-banal Pag may mga anniversary ang simbahan, lalo na nangyayari sa Assemblies of God, nakita ko yun Pagkainan, yung mga pastor, mga diakono, nasa stage, iba yung pagkain nila. Pero yung mga miyembro nila, yung mga pansit-pansit lang, ganun ang mga religion ngayon, ganun ang mga simbahan ngayon, payabangan, porke pastor, porke reverend. Nandun sa stage, masasarap yung pagkain. Ba't ko alam, naranasan ko maging Assemblies of God. Alam nyo, hindi ganun ang simbahan ng gusto ko. Ako talaga dito kami sa Bride of Christ. Kung a-attend kayo tuwing Saturday, I'm not comparing, but this is only an example na hindi dapat ganun ang trato natin sa mga member natin. Pantay-pantay po tayo. Okay? Walang masarap na pagkain lagi. Lahat pare-pareho. Mahirap yung ganun. Kailangan bilang pastor, humble ka. Hindi yung iba yung pagkain mo. Tapos meron ka pang sariling desk. Mga emperor ganun Ganun sa mga simbahan ngayon Ay, Diyos ko, wala akong pakialam sa inyo. Magalit kayo, magalit. Totoo naman Bakit? Totoo naman ganyan kayo, di ba? Hindi ganyan ang tinuturo ni Kristo. Si Kristo, kaibigan ng mga publikano at makasalanan. Pero kayo, iba yung iba yung drive nyo, pasosyalan I don't care kung may magalit sa akin. Bahala kayo, magalit kayo. Malapit na mag-rapture. Magandang rebuking ko na kayo ngayon ng matauhan kayo at makasama kayo sa rapture kasi naman ganyan kayo. Okay?
Gayun man, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayan sa tama sa magitan ng kanyang gawa. Okay, 11:20. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa ng maraming kababalagan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ni ginawa ang mga kababalagang ginawa sa iyo, malaon ay sanang magdaramit ng sakot, mauupo abo tagaron upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Yun, sinusumbatan ni Kristo. Okay. Ang mga lugar na to ay sa Israel, no? At sinasabi niya, kawawa 'tong mga taon 'to balang araw. Kasi nga, they reject Christ. Kawawa talaga, kahit sino naman eh. If you reject Christ, kawawa ka talaga. Yun ang matindi ho ron. So, tinan niyo to, no? Ang topic ni Christ dito is rejecting Him. If you reject Him, kawawa ka. Kaya sinasabi niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Siro at Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mo bang mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ay ginawa, mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana nanatili pa sa iyo pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat. Ito, future prophecy ho to. Kawawa nga naman ang Israel balang araw. Yung mga hindi naniwala kay Kristo, kawawa talaga. Oo. At alam na po natin yan sa Katapusan ng Mundo series. Alam naman natin in the last days sa second coming of Christ, hatulan ni Kristo yung mga Hudyong hindi na nampalataya sa kanya ng tribulation age. Ayun, punta ng impyerno. Totoo yun, di ba? Makikita ng mukhaan, makikita ng visible ang impyerno. Ito yun, no? Kaya nga nabanggit dito yung ibabagsak ka sa Hades. Alam nyo si Christ, pag sinabi niya, they mean, gagawin niya talaga. Pag sinabing ibabagsak ka sa Hades, mangyayari to. Ang Israel balang araw ibabagsak sa Hades. Mangyayari to. At mangyayari nga ito dahil ayon sa napag-aralan natin sa Katapusan ng Mundo, di ba? Malinaw doon na visible yung impyerno nung panahon ni Kristo. Mga hindi sumusunod sa kanya, tapon dun sa impyerno kahit Hudyo ka. He doesn't care kahit Hudyo ka pa. Okay, so nanakot si Kristo rito. Pero ang maganda naman dito kay Kristo ay ibang senaryo naman to. Na pala to. Nung panahon na iyo'y sinabi ni Kristo, ano to? Pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon at langit at lupa, sapagkat inili mo mga bagay na ito na marunong at matatalino at tinahayag na may kalooban tulad ng bata. Okay, nagpapasalamat si Kristo kasi tinan nyo, no? Maganda na yung sinasabi nila mga taong bobo, yung mga taong hindi marunong, o mga taong, alam nyo yung mga tinakwil ng lipunan. Mapalad pala yung mga ganun kasi madali nilang tanggapin yung gospel eh. Kasi doon sa mga matatalino, no? Pag sinira mo ng tamang gospel, makikipagdebate pa sa'yo, magkakambing-kambing pa yan, makikipagtalo pa yung mga yan. Ganyan yung mga yan eh. Pero yung mga talagang nakakaintindi, kagaya natin, sabihin na natin na tayo ay bobo sa paningin ng mga matatalino, no? Pero ang totoo nun, sa mata ng Diyos, sabi rito, no? O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Kinalulugdan tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Okay? 27, binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, wala makikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At yung marapatang magpahayag, papahayagan ng anak. So ano yung inasabi ni Kristo rito na ang pagpapakilala sa kanya ay kakilala ng Ama. So yun ang benefit. At madaling makilala ang Ama talaga kung ang kalooban mo ay tulad ng bata, napaka-inosente. Okay. Kaya nga mas madali pang share ng gospel yung mga unbeliever. Sa totoo lang mga kapatid, kasi doon sa mga naborn na share mo ng gospel, makikipagtalo pa sa iyo yun eh. Sa totoo lang. Kaya maganda talaga yung no? Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nai-impluwensya ng religion, naku, i-grab nyo ng opportunity, i-share nyo na sa kanila yung totoong gospel. Kasi pag yan nalagyan ng mga maling katuruan, na mahirap ng hatakin yan eh. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino, matatatanda,
Hanggat ang kahoy ay ano daw, malambot pa, hutukin na daw ng maaga. Kasya daw doon sa makunat na kahoy. O, ano yung meaning nun? Hanggat wala pang alam, hanggat inosente pa, turuan mo na ng tama. Ito ay applicable sa mga bata, pero the point is, pag inosente pa, wala pang alam sa salita ng Diyos, turuan nyo na ng tamang gospel, yun ang madaling turuan. Okay. So, ano ba yung mga turo ni Kristo? Sabi rito sa 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingayin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo. So, ito, no, Matthew 11:28. Pastor, ito may perverted to yun. Pastor, ang ibig sabihin niya, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin niyan, kapag sa panahon na depressed ka, manalangin ka lang, magpuri ka mag-worship ka sa Panginoon, mawawala ang iyong kabigatan. Pastor, yan ang meaning niya. Yan ang mga turo ng mga perverted eh. Yung sinasabi ni Kristo na lumapit kayo sa akin dito, hindi yun worship. Anong worship? Pinagsasabi nyo na naman, Lord. Yan mga turo ng perverted. Kasi nga, kapag umiiyak mo sa Panginoon ng iyong nararamdaman, pagagalingin ka niya, pagpapahingin ka niya, iiyak mo sa Panginoon yan, iluhod mo na yan, iluhod mo. Tuhurin kita diyang kambing ka. Anong iluluhod? Ganyan ng mga ibang mga pastor, iluhod mo ra. Hindi po yan ang issue ho dyan. Okay? Hindi po yan ang issue. Okay? Para malaman nyo, tungkol saan ba to? Ito ba'y tungkol sa pag-iyak sa Diyos? Tungkol ba to sa pag-worship? Itingnan natin by context. Ito context. Context. Hindi doon sa mga sabi-sabi ng pastor. Basahin uli natin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingayin ko. Una, sino kausap? Hudyo. Sino nagsasalita? Si Kristo. Ang tanong, Kristiyano ba kausap? Hindi. Hudyo nga eh. Hudyo ka ba? Hindi man Hudyo eh. O ano sabi ng Kristo sa kanila? 11:28, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano tong pamatok na to? Okay? Ano tong pamatok na to? At sabi rito, no, at mag-aral kayo sa akin. Ano yung pag-aaralan mo kay Kristo? Di ba yung mga salita niya? So, saan to babagsak? Anong issue to? Kung ito'y pag-aaral tungkol kay Kristo, si Kristo, ano ba si Kristo? Sa mata ng mga Hudyo, di ba iba ang tinuturo ni Kristo? Ang tinuturo ni Kristo ano? Works ba o grace? John 1:17, the law came from Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. I'm sorry, mali pala. The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ano ba yung pamatok na yun? Ito yung biyaya niya. Yung katuruan niyang about grace. Kasi mga Hudyo under the law. Kasi tandaan nyo, kapag under the law, nakakapagod po yan. Paano tayo napunta sa law and grace, Edwin? Paano mo nasabi? Kasi nga, ang issue rito ay mag-aral eh. Ano pag-aaralan mo kay Kristo? Di ba salita niya, yung mga sinasabi niya, sa madaling salita, ang issue rito, yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ng mga Hudyo ay nakakapabigat. Law yun eh. So ang tinutukoy ni Kristo rito, yung mga katuruan niya, ano ba yung mga katuruan ni Kristo? About grace. That's it. Kasi ang topic dito is all about teaching. Kaya nga sabi dito, mag-aral kayo sa akin. Ano pag-aaralan mo kay Kristo? Pagluluto ba? Ano pag-aaralan natin kay Kristo? Pagluluto? Cooking? Ano pag-aaralan nyo kay Kristo? Paggawa ng motor? Ang pag-aaralan nyo kay Kristo, yung mga sinabi niya. Ano ba yung mga sinabi niya? O yung kanyang salita, ano ba yung salita niya? Law o grace?
Oh. It is all about grace. So ano ibig sabihin ni Kristo dito? Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Ano ba yung pasanin ng mga Hudyo? Eh di ba pasanin yung pagsunod sa kautusan? Oh. Kasi nga, ang issue rito is all about teaching. So ano ba ang teachings na nagbibigay ng kabigatan sa mga Hudyo? Eh di ba yung pagsunod sa kautusan? Tapos ano naman daw yung kapahingahan na teachings ni Christ? It's all about grace. Oh. Mag-aral tayo sa kanyang salita. Ano ba yung salita ni Kristo? Kaya mali yung sinasabi nila na umiyak daw kayo sa Panginoon. Hindi to problema at pagsubok, guys. Ang turo ng mga perverted, lumapit kayo kay Kristo, pagpapahingayin kayo sa inyong mga pagsubok at problema. Hindi po pagsubok ang issue rito. Kasi nga, ano yung pag-aaralan mo kay Kristo? Oh. Kaya ang totoong sinasabi ni Kristo dito is all about yung katuruan niya. Pag pinag-aralan niyo yung mga tinuturo ko sa inyo, nakakagaang to. Ano ba yung mga tinuturo ni Kristo? About grace, about kalayaan. Ano ba yung nagpapabigat sa mga Hudyo tungkol sa katuruan? Dahil teachings, dahil Bible teachings ang pinag-uusapan dito, of course, is all about the law. Oh. Kaya nga sinabi niya rito, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob. Totoo naman si Kristo, di ba yung mga turo niya, kababaan? Oh. Mamaya, sa chapter 12, makikita niyo yung katuruan ni Kristo kung gaano mapagpalaya. Ang grace po ay mapagpalaya. Ang turo ni Kristo is all about grace. Ang turo ng mga Pariseo is all about law. Ang law ay nagpapabigat. Ang grace ay mapagpalaya. Okay? So malalaman nyo mamaya, guys, pagdating ng chapter 12, makikita nyo na kung ano yung mga tinuturo ni Kristo. Pero ito yung pasakali niya eh. Lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin, mag-aral kayo. Pag-aralan nyo yung mga tinuturo ko. Dahil nabibigatan na kayo. Sino yung mga kayo rito, mga Hudyo? So kaya malinaw na po yun na. At makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Mapapahinga ba ang kaluluwa mo kung mag-iiyak-iyak ka sa Diyos dyan, imbis naman ng palataya ka? So ano ang makapagpapahinga ng iyong kaluluwa? Di salita ng Diyos. Guys, ganito po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Titingin tayo lagi sa context. Dahil sa context, malalaman mo kung ano yung binabanggit ni Kristo. Ang kapahingahang sinasabi ni Kristo rito ay yung mag-aral kayo sa akin. Ano yung pag-aaralan mo kay Kristo? Ano ba yung mga tinuturo ni Kristo? About grace, ano ba yung nakakapagpabigat sa mga Hudyo? Di yung kautusan. Okay? Okay. So ito ay issue about grace and the law. Laban to ng kautusan, laban sa tinuturo ni Kristo na grace. Kaya parating ng 11:30, sapagkat maginhawan dali ng aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Totoo naman, di ba guys, nung natutunan natin ang biyaya, ng katuruan ng biyaya o yung gospel of grace, di ba lumaya tayo? Di ba nagaangan tayo? Sino dito nabigatan? Taas ang kamay. Sino dito ang hindi lumaya? Sino dito ang lalong gumulo ang isip na natutunan ng full grace? Magsabi nga ako ng amen sa baba. Sino dito yung lumaya nung natutunan ng full grace? Yan yung sinasabi ni Kristo. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, magaang ang Kanyang pamatok. Ibig sabihin, magaang ang Kanyang turo. This is exactly what Matthew 11:20-30 mean is. Okay? Okay, good. So nagkasundo na tayo Kaya ang Mateo 11:28, ang tinutukoy ni Kristo dito, yung kanyang gospel. Magaang ang kanyang gospel dahil mabigat ang inyong pinagdadaanan. Ano ba pinagdadaanan ng mga Hudyo? Yung law, yung kautusan. So ano yung alok ni Kristo? Yung kanyang gospel. Kaya nga ang sabi niya rito, mag-aral kayo sa akin. Okay?
So, Mateo 11:20 ito tumutukoy po sa gospel na inaalok ni Kristo, hindi po ito sa panahon ng pagsubok at problema, umiyak at lumuhod ka sa Diyos, Diyos ko, Lord. Ay, nako, mga pastor. Okay. Yung mga pastor na naiinis sa akin, libre ko kayo mga inasal, ha? Kain tayo, one time kain. Okay, good. Next, 12 na tayo. Chapter 12. Salamat po sa mga sumagot at nag-participate. Salamat po sa inyo. Salamat po ng marami. Okay, so Mateo 12:1, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Ito araw ng pamamahinga to. May mga nakatingin sa kanyang mga Hudyo, okay? Lalo na mga Pariseo may nakatingin. One time daw, naparaan si Kristo sa triguhan, nagutom ang kasama niyang mga alagad at kumain sila. Tapos pagdating ng verse 2, nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal yan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng handog ng Diyos at pinakain din sa mga kasama. Labag sa kautusan ang kainin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang saserdote lamang ang may karapatang kumain na iyon. So ito ay issue ng mga Hudyo, no? Law. Okay? Ayon sa law, bawal kumilos. Tandaan niyo po mga kapatid, no? Ang ibig sabihin ni Kristo rito, kaya binigay ang kautusan na bawal silang kumilos, mag-araw kasi ng pamamahinga. It is all about pamamahinga. Okay? Pag sinabing araw ng pamamahinga, ito yung araw ng inyong magpahinga kayo, tatrabaho, etc. Pero itong mga Hudyo, iba yung kanilang interpretasyon sa araw ng pamamahinga eh. Ang araw ng pamamahinga sa kanila, ibig sabihin, huwag kang kikilos. Ganyan sila, huwag kang kikilos. Ganyan ang mga Hudyo, legalistic. Kaya tinan nyo, no, nagrebat si Kristo. Di ba nyo nabasa ng ginawa ni David na nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila. Yun nga daw eh, bawal kainin yun sa templo dahil ang tanging kumakain lang doon ayon sa kautusan ng mga saserdote. Di ba nyo nabasa ang kautusan ni Moses sa tuwing araw ng pamamahinga, lumabag ang batas tungkol sa araw na ito sa saserdote ng templo, gayon man hindi sila pinagkasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang higit pandakila kasa sa templo. Wow! Sinabi ni Kristo rito na Mesaya. Oh. Sabi ni Kristo rito, kula lang sabi ni Kristo rito, puro kayo kautosan eh. Hindi nyo ba alam yung kausap nyo, yun ang gumawa ng kautosan. Ako ang sumulat ng kautosan. Kung tutuusin yung kautosan ni Moses, hindi naman galing kay Moses yun, kay Yahweh yun eh. Sa Diyos yun eh. Sinasabi ni Kristo rito na kung tutuusin, ako'y talaga'y sumulat ng kautosan, nahabulin niyo ako sa kautosan. Okay? Verse 7, hindi na sana ninyo inatulan ng walang sala kung alam ninyong kahulugan ng salitang habag ang ibig ko, hindi hain. Grace, pag sinabing habag, grace. Tingnan natin sa English. Mercy, mercy, grace, synonyms, pareho lang po yun. Ang mercy ay bahagi ng grace, ay pagpapakita ng grace, synonym mo. Totoo naman 'di ba ang biyaya is kahabagan, no? Okay, tingnan niyo no, may paglalaban talaga between law and grace sa panahon ni Kristo. Binabali na ni Kristo rito yung law. Talagang tinuturuan niya ang mga Hudyo na magising about grace. Inuunti-unti na ni Kristo mga Hudyo. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Totoo naman, si Kristo talaga ang pinaka-Lord ng araw ng pamamahinga. O ano ibig sabihin ni Kristo rito? Si Kristo talaga ang Panginoon ng kautusan. Kaya nga 'di ba nagtataka kayo no, si Kristo nung inahamon siya ng mga Pariseo na nahulin sa pakikiapid yung babaeng si Mary Magdalene. 'Di ba sabi ni ayon sa kautusan dapat siyang batuin hanggang mamatay. Habang kinakausap ng mga Pariseo, si Kristo nung sumusulat sa lupa. Alam niyo ba ibig sabihin nun?
kung gagamitan niyo ng common sense, parang sinasabi niya na yung kautusan niyo, ako sumulat nun. Okay? Ako sumulat ng tapyas na bato na yan, si Yahweh. Kaya nung sinusulat ni Jesus habang hindi alam ng mga Hudyo na kung bakit si Kristo sumusulat sa lupa. Kaya sa sumusulat sa lupa, iniinsulto niya yung mga Hudyo na, hello, kautusan ba gusto niyo? Ako sumulat ng kautusan eh. Okay? So, ganun din dito, pareho din dito. No? Huwag niyong hamunin si Kristo kung tutusin akong sumulat ng kautusan. Alam ko ang kautusan. That is ang message ni Christ. So again, anong pakialam natin dito? Wala ho tayong pakialam dito. Hindi tayo under the law, kaya wala tayong dapat i-apply dito. Tayo ay nagkukwentuhan lang, pinag-uusapan lang natin, pinapanood lang natin na parang pelikula yung buhay ni Kristo at ng mga Hudyo. No? At gaano kadilim yung kautusan at gaano kaliwanag ang biyaya. Ito ay labanan ng biyaya at kautusan nung unang panahon na si Kristo ay nakikipaglaban sa mga Pariseo. Okay? So, yun lang po yung dahilan kung ba't natin binabasa to. Pag-alis si Jesus sa pook na yun, pumasok siya sa sinagoga, may lalaki ron na paralisado, isang kamay, naroon din ng taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. So, tingnan nyo, no, may nagbabantay talaga kay Kristo sa mga kilos niya. No? Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan na magpagaling ang may sakit kung araw ng pamamahinga? So may nagtanong kay Jesus, ayon ba sa kautusan magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Kasi itong mga Hudyon to, masyadong extreme. No? Pinapahinga lang sila ng Diyos, pero it doesn't mean na hindi ka nakikilos. Pero itong mga to, no, sa araw ng pamamahinga, pag nakita niyang gumalaw ka, hahatulan ka nitong mga to eh. Ganun ka-extreme itong mga Hudyon to. Ano sila talagang legalistic masyado. Tingnan niyo yung response ni Christ. Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi niyo iyon iaahon o di ba niyo sasagipin? So ano ibig sabihin ni Christ dito? No? Kasi mga legalistic hindi kayo gagalaw? May nahuhulog na, hindi niyo tutulungan? Verse 12, higit na mahalaga ang isang tao kasi isang tupa. Kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti. Kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Tingnan niyo yung turo ni Christ, no? Grabe. Common sense ang tinuturo ni Christ. Common sense nga mga Hudyo, ibig sabihin, hindi rin kayo gagalaw. Kapag may nalalaglag na tao sa bangin o naalaga nyo, hindi nyo tutulungan. Si Kristo tinuturuan ng common sense. Ganyan din ang mga religion ngayon. Minsan walang common sense, no? Sabi ng Biblia, huwag kang magturo kapag babae ka. Ayon sa Biblia, utos ni Kristo. Huwag kayong magturo, kayong mga babae. Ganyan ang mga pastor ngayon Hindi naman ganun ang sinasabi ng Bible. Una, yung palang pagtuturo na sinasabi ni Pablo na bawal magturo ang babae, ito'y kaugalian ng mga Hudyo. Kulang sa aral itong mga Pariseyong to. Maraming Pariseo ngayon, mga kapatid. Minsan mga kapwa mo born again o mga perverted gospel, ganyan. Hindi naman yun ang sinasabi o yun ang sinasabi. Naku, hindi ka nagsimba. Ang sabi ng Biblia, huwag kakalimutan ang ang pagtitipon. Utos yun, utos. Utos yun. Di naman utos. Ayon sa Hebreo 10:25, nagsasuggest lang si Pablo. Pero itong mga pastor na to, mga modern Pharisees na to, masyadong legalistic. So noon pa lang talaga mga kapatid, may mga kambing na talaga. At isa nga itong mga Pariseyon to. Kambing talaga sila. Ganyan ang mga ugali ng mga kambing no? Hanggang sa panahon natin ngayon, may mga ganyan pa rin, legalistic kautusan di ba? So, paano nakipaglaban si Kristo sa mga kambing na to? Verse 13, pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at kumaling ang kanilang kamay. Umalis naman ang mga Pariseyong naroon at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Pikun. Iyak, aasar talo.
O, ganyan ang mga legal, ganyan ang religion, guys. Okay? Ang araw ng pamamahinga, ako naiintindihan ko yung utos ni Moses eh. Ang araw ng pagmamahinga, ibig sabihin magpahinga lang kayo. Pahinga lang kayo, rest lang kayo. Wala mo na magtatrabaho. Pero itong mga Hudyong to, ang araw ng pamamahinga sa kanila, ang meaning sa kanila nun, huwag kang gagalaw, huwag kang kikilos. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanila, ano yun, mapapahamak na yung anak mo, malalaglag na sa bangin, hindi mo tutulungan dahil bawal sa kanila kasi, hindi pa mamahinga, bawal kumilos. Ganun ang turo ng mga Hudyo. O ganun, pinipiloso po sila ni Kristo. O ayaw tumanggap itong mga to, malak pang ipapatay si Kristo. So siguro naiintindihan nyo na mga kapatid, no, yung kalakaran dito sa Mateo. Nang malaman nito ni Jesus, sumalit siya sa lugar na yun, maraming taong sumunod sa kanya, pinanggaling ang lahat na may sakit, ngunit maigpit niyang pinagbibilin na huwag ipamamalita kung sino siya. Sa gayon natupad ng sinasabi ng Diyos sa magitan ng propeta Isaias, narito ang lingkod ng hinirang mga minam. Okay, next. Hindi siya nagpag-away. Okay, next na. Dito na tayo. Kilala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi at sinasapian ng demonyo, pinagaling niya si Jesus. Siya ni Jesus. Kaya't siya nakakita nakapagsalita. Namangha ang lahat sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David. O tinan niyo to, no? Circle nyo ito nga ang anak ni David. Ibig sabihin, sa part 1 pala ng pag-aaral natin, sinabi ko na sa inyo na ang mga Hudyo ay nakasentro sa incoming Messiah. Aral sila dyan. Inaantay nila yung kanilang Messiah na ito ay magmumula sa Bethlehem, ito ay magmumula sa angkan ni David. Okay? So, para maghari sa Israel. So, ang mindset ng mga Hudyo, nag-aantay sila na magiging hari ng Israel. Kahit hanggang sa panahon natin ngayon. Dahil tinanggihan nila si Kristo, hanggang ngayon nag-aantay sila ng hari sa Israel. Okay? Kaya nga, hangang-hanga sila kay Donald Trump, no? Baka yung pang dumating na oras, yung pa yung false messiah na sinasabi. Pero wag naman sana ang bait-bait ni Donald Trump. So what's the case here? Ibig sabihin, nasa mindset na nila ang pagdating ng Messiah. Kaya natanong nila, ito na ba ang anak ni David? Na marinig to ng mga Pariseo, sinabi naman na kapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. So, ininsulto nila si Kristo, palabasa, inggit na inggit tong mga na to. Alam niyo mga kapatid, no, kapag ang tao inggit sa'yo, sila ay mapalabiro pero may halong panlalait. Ganon talaga. Mga inggit sa'yo yan. Pag, diba tayo, diba? Pag may mga may inggit sa atin, lagi na lang kung magsalita yung mga yan, laging palait. Laging may magbibiro yung mga yan, pupurihin ka pero may panlalait. Ganon po yung mga taong may inggit sa paligid natin. So ingat-ingat tayo sa mga taong napapaligiran tayo. Akala natin mababait sila pero totoo nun inggit na inggit sa'yo. Okay? Ganon din si Kristo. May mga naiinggit sa kanya. Kaya tinan mo, no? Sabi ng mga Pariseo yung inggit na inggit kay Kristo. Nakapagpalaya siya ng mga demonyo sa magitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng demonyo. Subalit alam ni Kristo o ni Jesus ang kanilang iniisip. Sabi ni Kristo, no, nagturo kagad siya, ang bawat kaharian na hati, naglaban-laban, ibabagsak. Ang alimanbayan, sambayan na naglaban-laban, mawawasak. So, ano ibig sabihin ni Kristo rito? Okay. Sa isang bansa, kapag sila ang naglaban-laban, babagsak yung bansang yun. So, parang dito sa Pilipinas, di ba, ang kalaban natin, China. Binubuli tayo ng China. Pero ano ginagawa ng mga pinuno natin, tayo nag-aaway-away, kaya babagsak tayo. Kaya pag bumagsak tayo, tuwan-tuwa ang China. So ganun din sinasabi ni Kristo rito. Babagsak ang isang kaharian kung sila maglaban-laban. So ano ibig sabihin ni Christ? Verse 26. Kaya't kung si Satanas ay nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa mapapanatili ang kanyang kaharian? So ibig sabihin, ganun din. Kung ako, nagpapalayas ako ng demonyo, sabihin nyo, ako si Satanas, pinapalayas ko si Satanas, ibig sabihin nun, mayroong inconsistent. Ibig sabihin nun, winawasak niya ni Satanas ang kanyang sarili kung ako ay galing kay Satanas. Okay? Sa kaya nga sabi ni Kristo rito sa 27, kung ako ay nagpapalayas sa mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo sa inyong mga tagasunod? Grabe si Christ, no? Ang lakas ni Christ.
Grabe si Lord, no? Ang galing niyang mang-okray, no? Si Jesus, grabe mang-okray. Napansin niyo yung mga kapatid, no? Binabasa lang naman. Sabi niya, kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo sa inyong mga taga-suno? Ano yun, kayo, mga anghel kayo? Parang sinasabi ni Christ, kayo rin demonyo. Lord, natawa ako dito. Ang mga taga-sunod nyo ang Nagiget nyo yung joke? Joke ni Christ to Nagbibiro si Lord dito. Joke to, guys. Tingnan nyo, ha? Kung ako ay nagpapalayas sa mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kanino namang kapangyarihan nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga taga-sunod? Ibig sabihin, kanino namang kapangyarihan ng gagaling magpapalayas siya ng demonyo? Di ba? Magaling si Jesus. Kaya wala, talagang full of wisdom talaga si Lord. Grabe to, no? Na-okray niya, kumbaga parang si Jesus Christ, alam niyo yung mga napapanood niyo sa YouTube, yung mga nagpi-flip top, yung nagde-debate ng mga rapper. Parang ganun. Tatawa ako dito. Parang ganun si Lord. Nakakatuwa talaga si Lord. Napakatalino niya talaga. Ano nangyari? Ang taga-sunod niyo ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako, siguro habang sinasabi ni Kristo, lalo nagagalit yung mga Pariseo sa kanya. Okay, so 28. Ngunit kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ngunit kung siya naman daw ay nagpapalayas sa pangalan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Wow! Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo nagagapusin. Kung nakagapos na, saka pa lamang malolooban ng kanyang bahay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan sinasabi ni Christ dito. Siguro mga Hudyo nakakaintindi nito. No? So, sorry guys, hindi ko naintindihan yan. Sinasabi ni Christ, siguro ang mga nakakausap niya. Okay. Pero ito naintindihan ko. Pagdating ng 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Tinan niyo yung sinasabi ni Christ. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kung hindi kita kakampi, kalaban mo ko. Ang hindi raw niya kasama sa mga nag-iipon, sila yung mga nagkakalat. Yun ang sinasabi ni Christ dito. Sabihin, hindi ko kayo Pero sinasabi ko sa inyo, eto na yun guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ng anumang kasalanan ng paglapastangan, ngunit hindi papatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu Santo. Bakit sinasabing paglapastangan sa Espiritu? Yung sinabi ng mga Pariseo. Okay? Kasi sabi ni Kristo rito, ngunit kung ako'y magpapalayas sa mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So inaamin ni Christ dito, kaya siya nagpapalayas ng demonyo, yun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Remember, si Christ, nagpipigil siya ng pagka-Diyos niya sa oras na ito, tao siya. So kanino siya kumukuha ng kapangyarihan? Sa banal na Espiritu. Ngayon, kung sasabihin mo na ang gawa ng banal na Espiritu ay gawa ng demonyo, so ano yung consequence? Ang sino man sabi dito, kahit sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawaran ng anumang paglapastangan sa Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ni Christ dito, anumang mga bagay na kapangyarihan ng banal na Espiritu, sasabihin mo yun sa demonyo, that is fatal. Why? Kasi ang banal na Espiritu, ano ba ang gawa ng banal na Espiritu? Kaya nga, tanungin ko kayo, ano ba ang trabaho ng banal na Espiritu sa biblical, sa pinakasinasabi ng Bible? Di ba ang mga banal na Espiritu nagpapaalala ng mga sinasabi ni Kristo? Siya ang tagapagpaalala. Ngayon, kung sasabihin mo, yan ay galing sa demonyo, ibig sabihin nun, you reject Christ. Kasi yung mga sinasabi ng banal na Espiritu Santo ay tungkol kay Kristo. Ngayon, if you blaspheme the Holy Spirit, kung sasabihin mo sa demonyo yung sinasabi ng banal na Espiritu, hindi ka mapapatawad. In what way hindi ka mapapatawad? Kasi yung sinasabi ng banal na Espiritu ay yung tungkol kay Kristo. Kapag tinanggihan mo si Kristo, yun ang blasphemy.
Kaya ang totoong blasphemy dito kapag nireject mo si Kristo. At yun talaga ay walang kapatawaran. Yun po yung logic na to. Mga pakapatid, no, medyo masalimutong pinapaliwanag ko sa inyo. Panoorin nyo na lang ulit sa YouTube kung paano ko pinaliwanag. Pero yun po yung pinaka-point po doon. Ang sinasabi ng banal na Espiritu is all about Christ. Pag sinabi mo yung sinasabi ng banal na Espiritu ay hindi galing sa Diyos at sinasabi mo ito'y sa demonyo, you reject Christ, the reason why you commit blasphemy against the Holy Spirit. Okay? Okay. Laitin nyo na yung anak ng tao, no? Sabihin nyo na yung anak ng tao ay si Kristo ay tao lamang. Sabihin nyo na lait-laitin nyo, sabihin nyo propeta lang si Kristo. Pero pag tinanggihan nyo yung gospel na inaalok ng banal na Espiritu about Christ, that is blasphemy. So saan tayo uuwi? Uuwi pa rin tayo dito. If you reject Christ, that is blasphemy. Walang kapatawaran kapag tinanggihan mo si Kristo na sinasabi ng banal na Espiritu. Okay? Kasi nga, lahat ng sinasabi ng banal na Espiritu ay galing din sa Diyos. Okay, so next, confused. Kung confused kayo, basahin nyo, i-play nyo na lang ulit itong video na to. 12:33, sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung ang kanyang bunga masama, punong kahoy masama, kanyang bunga, sapagkat ang bunga nakikilala ang puno. Layo ng mga ulupong. Paano kayo makakapagsabi na mabubuting bagay, gayong kayo masama? Wala na, binanatan na ni Kristo. Ito, hindi ko kaya to. Derechahan yung mga pariseyo, no? Sabihin ba naman na kayo mga masasamang puno? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay yung sinasabi ninyong bibig. Mabuting sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasama ng kanyang puso. O, di ba? Sinabihan niyo ng banal na Espiritu o yung na ako ay nagpapagaling sa blasphemy o nagpapagaling dahil kay Beelzebul, sabihin niyo ako ay demonyo, na may sa demonyo itong ginagawa ako. O, kaya niyo nasasabi yan kasi madumi ang puso niyo. Yun ang sinasabi ni Kristo rito eh. Kaya nga sinabi niya rito, mabuting sinasabi ng mabuting tao. Kung mabuti kang tao, mabuti yung sinasabi. Pero kung ikaw ay masamang tao, yun ang masama mo sinasabi. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga nakikilalang tao na puro kasamaan ng mga sinasabi, yan po talaga ay masamang tao. Sino may sabi? Si Kristo may sabi eh. Uulitin ko mabuti ang sinasabi daw ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Kasi kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano laman ng puso mo, yun ang sinasabi mo. Kaya kung puno ng kabutihan ng puso mo, mabuti kang tao. So otherwise, ganun din. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kapag ang tao ay puno ng kasamaan, yun din ang sinasabi niya. Okay? So yung tinuturo ni Christ sa mga Hudyo, wherein applicable din naman sa atin kasi ito ay isang wisdom. Okay? Kaya sabi ni Kristo, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom pananagutan ng tao, mga walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Ano yung walang kabuluhang sinasabi niya? Yung sabihan mo si Kristo ay sa demonyo. Okay? O iba naman mga Christian. Ayan no, sabi dito, no? Sa araw ng paghuhukom, pananagutan mo yung mga walang kabulang sinasabi mo. Kaya huwag kang magsalita ng mga salitang pasaway, huwag kang magsasalita ng mga ng mga nonsense. Ay Diyos ko, hindi naman yun ang tinutukoy ni Kristo rito eh. Ang tinutukoy ni Kristo rito, yung paglapastangan sa banal na Espiritu, ay Diyos ko. Hindi tayo perfecto mga kapatid, nakakapagsalita tayo minsan, kahit nakakapagbiro tayo minsan. Hindi yun yung binabanggit dito. Ang binabanggit dito, na pananagutan ng tao ang kanyang mga sinasabi kapag yung nag-trigger. Kasi nga, ang mga Hudyo ay nagsalita ng paglapastangan sa banal na Espiritu. Ito yung sinasabi ni Kristo na pananagutan ng tao ang mga walang kabuluhang sinasabi niya. Okay? So, hindi dapat by context tayo titingin. 37, pawawalan sala ka, paparusahan batay sa iyong mga salita. Sino kausap? Hudyo.
Totoo yun. Hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa balang araw. Okay, so ito naman, no, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, ito may turo perverted dito eh. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa lupain ng tigang upang maghanap na mapapagpahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanan ng aking pinanggalingan. Pagbalik niya at nakikita nitong walang laman, malinis at maayos. Aalis muna siya, magsasama pa ng 7 espiritu na mas masama pa kaysa sa kanya at papasok sila sa maninirahan. Dahil dito ang kanyang mga magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. O, may mga nagtuturo, eto yun. Pastor, ang ibig sabihin niyan, ganito yan, Pastor, makinig ka ha. Pastor Edwin, makinig ka. Turuan kita. Ang sinasabi dyan, yung masamang espiritu kapag umalis at bumalik ng nagsama pa ng 7, ibig sabihin niyan, kapag nag-backslide ka, kapag nawala ka sa Panginoon, aalis sa iyong masamang espiritu, pero pag bumalik ang masamang espiritu sa iyo, mas masama ka pa sa dati. Kaya wag kang magbabackslide. Yun, yung mga turo nila. Ang tanong, tao ba yung binabanggit dito? Hindi ko tao ang binabanggit dito. Sino ang binabanggit dito na umalis at bumalik? O sino? Ang binabanggit dito, ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Sinong lahing ito? Israel. Ay, sus. Context uli mga kapatid. Context. Ang binabanggit dyan na yung dating isang masamang espiritu tapos lumayas, bumalik ng ika-7, ibig sabihin po nito, ang henerasyon ng Israel kapag sila ay tumalikod. Okay? So I don't know kung ano yung religious aspect nila. Again, sinong kausap dito? Israel, hindi po Kristiyano. Saan ka nakakita? Paano naging Kristiyano yan? Tapos may backslide pa. Diyos ko Lord, hindi po yan ang context. Ang tinuturo dito, ang sabi, no, ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Sinong lahi? Sino? O, Israel. Kapag sila ay naalaman nila ang totoo, pero bumalik pa rin sila sa dati, ano mangyayari sa kanila? Mas masama, sila yung tinutukoy dito, lahi ng Israel, hindi po yung tao ang pinag-uusapan. It is only, ano lang po ito is parable. Okay? Paano yun, Edwin? Mula sa isang tao, sinasabi dyan, tao, binabanggit. Parable nga eh. Kasi tingnan nyo, no? Sabihin na natin na sinasabi ni Cristo dito na kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao at ang masamang espiritu ay gumala sa lupaing tigang upang maghanap ng papahingahan, kung wala itong matagpuan, babalik ito sa tahanang pinanggalingan. Yun yung tao. Pagbalik niya, makikita niya itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritu. So, oo, binabanggit dito tao. Pero ito magtataka ka eh. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ganun daw mangyayari daw sa Israel kapag sila ay nawala. Pag nalaman nila ang totoo, nagpakilala si Kristo sa kanila, nalaman nila ang totoo, tapos nireject nila si Christ. Mas malala pa sila ang mangyayari sa kanila. Malala ang kaparusahang mangyayari sa kanila. That is the exact context sa sinasabi. Okay, verse 12:4-6, habang si Jesus nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid, naghihintay sila sa labas ng sinagoga. Sinabi, nasa labas po ang inyong ina at kapatid, ibig kayo makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Okay, metaphor lang to ang sinasabi ni Christ. Ang tunay na ina daw niya at kapatid daw ito eh. Itinuro niya ang kanyang mga alagad, sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, yun ang aking ina at kapatid. Yung mga turo ng perverted dito, kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ay ina at kapatid ni Kristo, pero pag hindi ka sumusunod, hindi ka kanya
So, ibig sabihin mga kapatid, maraming mga perverte tinuturo. Ibig sabihin yan kapag halimbawa hindi ka sumusunod sa Diyos pag nagkakasala ka, hindi ka pamilya ni Kristo. Diyos ko Lord. Hindi po yun. Ngayon, ang tanong kasi dito, ano ba yung kalooban ng Ama? Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ano ba yung kalooban ng aking Ama? Ayan na naman tayo sa kalooban ng aking Ama. Alam na alam to ng iba. Ang kalooban ng aking Ama, sino magsasabi niya? Si Kristo ba o yung mga pastor? Hindi pwedeng pastor ang magsabi na kung ano ang kalooban ng aking Ama. Ay, ang kalooban ng aking Ama dyan, ibig sabihin yung sumusunod ka sa kautusan. Hindi. Doon tayo sinabi ni Kristo. Kung meron man tayong dapat tanungin o legit na sasagot nito, si Kristo rin. Kasi siya yung anak ng Ama Di ba? Saan nakasulat yun? Doctrinally, dito, John 6:40. Alam na ng iba to. Sapagkat, sabi ni Kristo, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ano daw ang kalooban ng Ama? Sumunod sa kautusan ba? Hindi. Ang sabi niya, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa uling araw. Mga ligtas na tao pala yung sumasampalataya sa anak. So, ibig sabihin, ang tunay na ina at anak at kapatid ni Kristo ay yung mga nananampalataya sa Kanya. That is the big idea. Sabi dito na sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, which is ito ngayon manampalataya sa Kanya, yun daw ang kanyang ina at kapatid. So ano ang big idea? Ikaw pala ay ina o kapatid ni Kristo kapag nananampalataya ka sa Kanya, hindi sa pagsunod sa kautusan. Ay sus. Okay, so paki-play na lang po ito uli sa YouTube. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Marami mga tinuturo si Kristo dito na talagang be careful sa mga context. Hindi tayo pwedeng tumalon sa ibang verse kasi ang binabanggit ni Kristo rito, yung ayon sa sinasabi niya noong oras na yon, hindi dun sa sinabi ni Pablo, sinabi ni Juan, sinabi ng Old Testament, sinabi ni David. Hindi po doon. Tingin lang ho tayo sa context, malalaman nyo kung ano yung tamang sagot, kung ano yung ibig sabihin ni Kristo rito. Marami mga tinuturo mga pastors ngayon na puro laging sinasali yung sarili natin dito. Hindi po tayo kasali dito sa Mateo. Okay, at napatunayan naman natin verse by verse, chapter by chapter, na ang talagang tunay na pinagsasabihan dito ni Kristo at tinuturuan ni Kristo rito ay yung mga Pariseo. Okay, so palakpakan natin si Lord uli. Pwede na ho tayo magtanong. Type lang po ang Charito. May mga magtatanong, pwede na ho magtanong. Sige, si Raul, Jovan, 17. Pwede na ho kayo magtanong, sir. Pastor, good evening po. Hello po, good evening. Shoutout ko lang po si Bonsoy. Tapos po, ang tanong ko po ganito po. Sa GC po kasi namin po meron po akong basa po na gusto ko pong malaman. Di ba po sa Bema Judgment, meron po tayong parang kung doon po malalaman kung ano po kung masusunog po yung mga ginawa po natin, kung masusunog po ba siya. Tapos pagka nasunog daw po, magiging ordinary na lang daw po. Tapos ang tanong ko po ron, sa pagiging ordinary po ba mawawala na po ba yung pagte-teleport at saka yung glorified body? Wait lang po. Yun lang po. Wait lang po. Sige po. Basahin natin kasi by context. Sige po. Mute muna kita. Wait lang. Sige.
Okay, so ano ba yung sinasabi doon na ano daw, may nasusunog, no? Bema judgment. Nakalagay po yan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Okay, basahin po natin to, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 12. May nagtayo ng gumagamit ng ginto, pilak, mahalagang bato, meron namang gumagamit ng kahoy, damo, at dayami. So ano ibig sabihin nito na may nagtayo ng gumagamit ng ginto, pilak, mahalagang bato, meron namang gumagamit ng kahoy, damo, at dayami? Ano ibig sabihin nitong mga ginto, pilak na to? So malalaman po natin yan sa verse 13. Ang sabi sa verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. So maliwanag dito na good works o yung mga mabubuting o yung mga gawa natin, malalaman po ito sa araw ng paghuhukom. Ngayon ang tanong, ano ba tong araw ng paghuhukom na to? Ito ba ay Great White Throne Judgment or Bema Judgment? So malalaman natin ito by Greek. Ang sabi sa Greek, no, if every man's work shall be made manifest in the day that shall declare, wait lang po. Wait lang. Araw ng paghuhukom. Shall be made manifest, shall declare, because it's revealed by the fire. In the day shall declare Dilu. Because apakulupto every man's work. Okay. For the day shall declare it. Okay, so yung shall by, ito yung the day shall declare it, tumutukoy po ito sa Bema Judgment. Bakit ko nasabi? O bakit ko nasabi na ang araw ng paghuhukom dito ay hindi Judgment Day? Kasi nandito sa verse 14, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. So ibig sabihin kapatid, ito'y tumutukoy nga sa Bema Judgment kasi hindi naman ito paghatol sa papunta sa impyerno, kundi ito ay judgment sa mga Kristiyano. Kaya yung gawa dito sa bawat isa ay tatanggap ng gantimpala. Ito po yun. Okay? Ngayon ang tanong, anong klaseng gawa ba ang tinutukoy dito? Okay? Sabi rito, no, kung itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi nasunog, tatanggap ng gantimpala. Okay, ganito pag-aralan natin by context. Balik tayo sa verse 1. Dapat ganito mga kapatid. Pasensya na mahaba kasi dapat natin malaman kung ano yung totoong sinasabi ni Pablo rito. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang taong matagtaglay ng espiritu. Kailangan ko kayong kausapin bilang taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Gatas ang binibigay ko sa iyo noon at matigas sa pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa nyo nga rin kaya. Sapagkat nananaig pa rin sa inyo ang gawa ng laman. Ano yung gawa ng laman dito, no? Ang pang-inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away para tandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay sa laman. So yung namumuhay sa laman dito, yung away-awayan sa simbahan o mga bahabahagi. Kaya verse 4, kapag sinabi ng isa na ako ay kay Pablo at ang iba ay kay Apollos, hindi ba't palatandaan yan na kayo namumuhay pa sa laman? Kaya pag ang simbahan nyo, no, puro awayan at kampi-kampihan, ako kay pastor, ako naman kay assistant pastor, pag ganyan ang simbahan nyo, mga makalaman pa ho yan. Kasi ganito rin yung sinasabi ni Pablo. Okay? Verse 5, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod
lamang ng kinasangkapan niya upang akayin ang pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin tungkuling binigay ng Panginoon. So dito na papasok yung ministry, no? Sabi rito, no, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdalig, subalit ang Diyos ang nakapagpatubo at nagpalago. So ibig sabihin, ang tunay talaga na pundasyon ng isang simbahan ay ang Diyos. Tapos tayo ay tagapagtayo lamang ng mga haligi. Okay? Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo, nagpapalago. Ang nagtatanim ay nagdidilig ng parehong manggagawa lamang, ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Sabi ni Pablo, no, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Okay. Dito na pumasok yung another metaphor na hindi lang tayo bukirin. Dito tayo pumasok dun sa kayo rin ay gusali ng Diyos. So ito ay metaphor na ng building, pagtayo ng building. Pang pagtayo ng building, basically may pundasyon at may gusali, di ba? So, sinasabi sa verse na to at tinuturo dito na yung pundasyon mismo ay si Kristo. Yung pundasyon. Ang simbahan ay naitayo, ang pundasyon ay si Kristo. Ngayon, tayo mga Kristiyano, tayo ang haligi ng simbahan. Okay? Yung haligi dito mo malalaman kung ito ba yung ginto, pilak, apoy, ginto, pilak, ano pa ba? Tanso o dayami. Kaya nyo, verse 10, malalaman natin yan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy sa pagtayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Okay. So, inilagay daw ni Pablo yung pundasyon. Ngayon, ang tanong, sino tong pundasyon na to? Nasa 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring inilagay maliban sa nailagay na, kundi si Kristo Jesus. So, ibig sabihin, mga kapatid, yun yung metaphor. Ito ay metaphor lamang. Okay? Para maintindihan natin yung mga ginto-ginto na ito, mga nasusunog. Si Pablo, ang nagtayo, nilagay niya ang pundasyon. At ang pundasyon na yun ay si Kristo. Okay? Okay, good. Ngayon, pagdating ng 12, may nagtatayo ng gumagamit ng ginto. Ito na yun, may nagtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Tayo naman mga Kristiyano, si Kristo yung pundasyon ng building. Tayo ay nagtatayo ng gusali. Ngayon, mga Kristiyano, may gumagamit daw ng ginto, pilak, o mahalagang bato, meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Ngayon, alin tayo dito? Yung palang haligi na yan ay kumakatawan sa mabubuting gawa natin. Okay? Paano ko nalaman? Sa verse 13. Makikilala ang uri ng gawa, alin daw? Sa araw ng paghuhukom, sa Bema Judgment, sapagkat mahayag sa magitan doon ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So anong tumutukoy dito? Kung itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi nasunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Kaya no, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi nasunog, kung ang tinayo, halimbawa ikaw, Kristiyano ka, yung mabubuting gawa mo ay genuine o ginto, tapos pinadaan sa apoy, imbis na masunog ka, kuminang ka pa kasi ginto ka, tatanggap ka ng gantimpala. Tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. So, saan tinayo yun? Sa ibabaw ng pundasyon. Sino ba yung pundasyon? Si Kristo. Ibig sabihin, ang pundasyon mo ay si Kristo, tapos yung mabubuting gawa mo, ang pundasyon ni Kristo. Tapos yung mabubuting gawa mo ay gold. Totoo. Si Kristo ang iyong pundasyon, pero yung mabubuting gawa mo ay makikita dito sa ibabaw ng pundasyon. Ngayon, pag dinarang sa apoy yun, ibig sabihin, dumaan sa panahon ng Bema Judgment, aalamin kung totoo ba talagang ginto to, pilak ba to, o kahoy ba to, o dayami ba to. Pag hindi ka nasunog, ibig sabihin, totoo, may gantimpala.
Pag wala, wala kang gantimpala. Kaya sabi rito, ngunit kung nasunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Ayan no, meron talagang Kristiyanong walang gantimpala, guys. Gayon man, ano daw, maliligtas siya. Ligtas pa rin siyempre, kaya nga lang, para siya nagdaan sa apoy. Okay. So ano ang konteksto dito? Kasi nga, yung mga Korinto nag-aaway-away. Ngayon, pinakita dito ni Pablo na, di nyo ba alam na kayo ay, tagapagtayo ng building ng simbahan? Kaya nga pagdating dito sa verse 16, no, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos na naninira sa kanyang espiritu? Oh. So bagamat ang konteksto dito ay regarding do sa simbahan, about sa church na nag-away-away, kasi ninyo no, nag-aaway-away yung simbahan, ni-rebuke ni Pablo. Di nyo ba alam na kayo ay tagapagtayo ng simbahan na to? Kayo nga yung haligi, si Kristo nga ang templo eh. Ngayon, dapat nyo maintindihan na kayo ay templo ng Diyos. Sino yung kayo na to? Yung simbahan, ang church. Kapag ang church nag-away-away, nilalapastangan nyo ang templo. Parurusahan ng Diyos sa sino magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Sino yung kayo ang templong yan? Individual ba ang dinabanggit dyan? Hindi. Tayo as church. Iba naman paso nagtuturo, wag kang iinom ng alak, wag kang maninigarilyo. Kasi templo ng Diyos yung katawan mo. Diyos ko Lord, hindi yun ang sinasabi dito. Ay nako mga pastor, pag naaalala ko yung mga turo nyo. Hindi po individual dito, ang templo ho dito ng Diyos, etong tayo. Dapat hindi tayo nag-aaway-away. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Pero nabanggit dito yung Bema Judgment. Na meron palang sistema ang Diyos na yung mabubuting gawa natin sa araw ng Bema Judgment, kikilatisin niyan kung totoo. Okay? Ngayon, ang tanong, anong mabubuting gawa ba ang tinutukoy dito? Ang mabubuting gawa dito, of course, the gospel. Kasi bakit ko nasabing gospel? Ano ba yung tinatanim ni Pablo? Di ba? Ang tinatanim ni Apollos, nagdidilig ang Diyos, itong walang iba kundi yung gospel at ang pundasyon ay si Kristo. Sa madaling salita mga kapatid, ito po yung ministry natin sa ating gospels. Sa gospel na itinatag ni Pablo na ang pundasyon si Kristo. Ngayon, kapag halimbawa tayo ay nag-propagate ng gospel, mali ang ating motibo. Ang tanong kasi dito, ba't ka ba nagpipreach? Ba't ka nagtuturo? Ano motibo mo? Ngayon, kung ang motibo mo para magpasikat lang, lumalabas nun na yung haliging tinatayo mo ay kahoy, madaling masunog. Pero kung ang motibo mo talaga, kaya ka talaga nangangaral o nagtuturo, para marami makakilala sa Panginoon, pag dinarang sa apo yan sa Bema Judgment, malalaman niya na, ay ginto pala to. Totoo pala yung ginawa ni Pastor Alpogs, tama pala. Hindi pala pagpakukunwari yung ginawa niya, kundi nangangaral pala talaga siya dahil gusto niya makakilala ang mga mahal niya sa buhay. Okay? Okay. Pero kung ikaw yung klaseng tao na kaya ka lang mo lang pumunta, gusto mo lang tumugtog, gusto mo lang magpakita ng kagalingan. Halimbawa halimbawa isang kapatid natin gustong tumugtog. Bakit ba gusto mong tumugtog? Kasi gusto ko magpasikat. Kung gusto mo magpasikat, sa Bema Judgment malalaman 'yan. I-recall lahat ng mga good works mo. Makikita lahat yun, makikita lahat. Makikita ng mga anghel sa langit, makikita din ng mga kapatiran natin. Na peke pala yung pagtugtog mo, kaya ka lang pala gustong tumugtog kasi gusto mo lang magpasikat. Karamihan sa mga musician, ganun Lalo na sa mga kabataan. Nagiging sakit minsan yan Gusto lang magpasikat, gusto lang masabi na magaling sila. Bihira talaga yung yung motibo para lamang talaga sa propagation ng gospel. Pero kung ang dahilan ng pagtugtog mo ay para makatulong sa propagation ng gospel, malalaman niya sa Bema Judgment na tama pala motibo mo, ginto pala.
Sa madaling salita, yung mga ginto-ginto na yan, mga pilak-pilak na yan, ayun po yung motibo natin sa pagtayo ng haligi ng Diyos. Kaya nga lang kasi, kung babasahin mo to by its context, pinaraan lang to ni Pablo kasi gustong rebuke ni Pablo yung mga nag-aaway-away sa Korinto. Ba't kayo nag-aaway-away? Di nyo ba alam yung mabubuting gawa natin na may impact yan sa eternity? O, kayo yung templo. Kasi pag kayo nag-away-away, mawawasak ang templo. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. So kapatid, sa tingin ko, yun po ang tamang sagot puro. Pasensya na ho, napahaba kasi itong subject na to ay mahaba ho talaga. Alam niyo naman ng full grace, hindi ho to shortcut teaching. Kailangan ho to ng mahabang explanation para maliwanagan po ang lahat at para accurate ang lahat ng ating pinag-aaralan. Salamat po. Kapatid, nasagot ko ba ang iyong tanong? Opo, Pastor. Salamat po. May isang tanong pa po ako. Pwede pa po ba? Pwede naman. Sige po. Tungkol naman po ito sa pag na-rapture na po tayo. Di ba po bibigyan po magkakaroon na po tayo ng glorified body. Mm-hmm. Nagte-teleport, tumatago sa pader at saka nakakakain po. Mm-hmm. Tapos meron po bang tagpo po doon na halimbawa kumakain po tayo, hindi na po tayo katulad sa tao na parang pag nakaramdam ng sakit ng tiyan po, yun lang po. Okay. Okay, kagaya ni Kristo. Wait lang po. Okay, kagaya ni Kristo. Siyempre, si Kristo, tinan niyo to, tingnan natin kung si Kristo, glorified body, ang tanong, nagutom ba siya? O, alamin natin. Kasi kung si Kristo ay nagutom, ibig sabihin yung glorified body, nagugutom din pala. Alamin natin kung totoo nga, no? Alamin natin. Nasabi ni Ed Paderan, makakain pero hindi na tayo maghuhugas ng plato. Ay, guys, maghuhugas pa rin tayo ng plato kahit glorified body na, guys. Mahiya naman tayo sa mga kapatiran natin, ano. Ay ako, meron akong tagahugas ng pinggan sa eternity. Yung nanay kong taga-Malinta. Nanay ko, tagahugas ko yan. Okay, tama na joke. Joy Ultra, Joy Ultra, guys. Huwag kayong bibili ng mga tig sa 10 pisong dishwashing. Dapat Joy Ultra. Okay, ba't ba tayo napunta doon? Diyos ko, Lord, itong mga Bride of Christ na to. Okay. Ano nga ba yung tanong ni kapatid? Okay, so naalala ko na kung nagugutom pa ba tayo. Ito na natin si Kristo kung nagutom ba siya. Kaya natin John chapter basahin natin. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila, nagsabi, sumenyong kapayapaan. Nag-teleport si Christ, tumayo bigla. Galing siya sa labas, nakasarado yung pintuan, paano nakapasok si Kristo ron. So nag-teleport. Natigilan sila natakot sa pagkatakala nila yung multo ang karam nila. Sabi niya, ba't kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan niyo ang aking mga kamay. Mga paa, ako nga ito. Hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at dugo, ngunit ako ay meron. Tulad na nakikita ninyo. Laman at dugo. At laman at buto pala. So, ang glorified body, guys, may laman at buto. Hindi ko lang alam kung may dugo to, no? Kasi sabi rito, ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y meron. So, una, may laman at buto. Siyempre. Okay? Okay, good. Habang sinasabi niya ito, pinakita niya sa kanila ang kanyang kamay at paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galang ng pagkamanga. Kaya tinanong ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Ba't tinatanong ni Kristo may pagkain ba kayo riyan? Ang tanong, nagugutom ba siya? Hindi ko alam. Tingnan natin siya binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kumain pa ng inihaw, nag-inasal pa si Kristo, no? Jesus. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Glorified body kumakain. Pagtapos sinabi niya, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko pa sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moses at sa mga aklat ng propeta at mga awit. Binuksan ng kanilang isip upang maunawaan ng kasulatan. Piniliwanag ni Kristo ang kasulatan.
ganito na sa sulat, kailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya muli mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi sa pagtawad ng kasalanan. Huwag kayong aalis sa Jerusalem ang hindi ko. Okay. Hindi malinaw kung nagutom si Christ. Basta siguro si Christ, dalawa lang yan eh. Maaring nagutom siya. Sabi niya kasi rito, no? May pagkain ba kayo riyan? Tingnan natin sa Greek kung ano yung totoong sinabi. Greek. Yun din eh. So, tama. May pagkain ba kayo riyan? Ang tanong, ba't tinatanong ni Kristo na may pagkain ba kayo riyan? Dalawa lang po yan. Maaring gutom siya o maaring gusto niya magpa-impress. Kasi, para ipakita sa kanya, kasi din mo, no? Pinakita niya yung tagiliran niya na butas, isuot nyo. Tapos ako may laman at buto. Diba? O tinan nyo, itusok nyo yung kamay nyo sa may kamay, itusok nyo yung daliri nyo sa may mga kamay ko, butas, sa tagiliran ko. Hindi tumulto. Sabi niyang ganun. Ang multo ay walang laman at buto. So naramdam nila may laman at buto, natuwa sila. So since si Kristo ay nagpapa-impress sa oras na ito, nagganap din siya ng pagkain. Naisip niya magganap ng pagkain para ipakita sa mga alagad na ito yung glorified body. Sa madaling salita, kaya lang talaga kung titingnan nyo by context at titingnan nyo by intention ni Kristo, kaya siya naghahanap ng pagkain, hindi dahil sa gutom siya, kundi dahil gusto niya magpa-impress, pakita yung glorified body. So that is according to what the scripture says, mga kapatid. Yung sinasabi mo, kapatid, na kung sasakit pa ba ang tiyan natin o ano pa bang gusto mong sabihin, kung matatai pa ba tayo o magpupupo pa tayo, o pwede namang minom ng diet tabs. Di ako sigurado, kapatid. Basta glorified body. Hindi ko alam. Siyempre pag kumain ka, siyempre lalabas yun. Saan lalabas yun? Okay, so ibig sabihin ng tingnan nyo, logic lang ng mga kapatid. Gamitin natin ng common sense. Kung ikaw'y kakain, ano yun? Matutunaw lang ba yun? Siyensya nga nasa siyensya. Ibig sabihin, idudumi pa rin natin yun. Ibig sabihin, magdudumi pa rin tayo dun. Common sense lang mga kapatid, common sense. Wala sa Bible yung sinasabi mo, Pastor Edwin, puro ka ganyang kwento. Common sense nga kambing common sense common sense. Okay, so hindi ko rin alam. Malay nyo, magutom tayo, I don't know. Pero ako, natutuwa ako. Naniniwala ako na dinesign ng Diyos sa tayo kumain kasi alam nyo naman, sa pagkain, nagkakaroon ng magandang fellowship. Alam nyo ba sa fellowship sa simbahan, lalo na sa mga magkakaibigan, magbabarkada, di ba magandang samahan yung habang nagkukwentuhan kayo, habang namamasyal kayo, di ba may kinakain kayo? Maganda yun. Hindi inalis ng Diyos ang pagkain to enjoy life. So makikita nyo rito na intention ng Diyos sa buhay na walang hanggan ay enjoy ang buhay natin. Yun po ang intention ng Diyos. Kaya kung kayo man ay parang longing sa pag-i-enjoy, nais na talaga ng Diyos na enjoy ang buhay natin. Kaya dinisenyo pa rin ng Diyos yung pagkain. Yun nga lang, yung pagsisex, wala na po yun. Kasi wala na tayong kasarian. Dahil sinabi na ni Kristo, hindi na mag-aasawa. Kaya yung pagnanasan natin sa babae, at kayo mga babae, pagnanasan nyo sa lalaki, mawawala yan. Makakaramdam kayo ng wala na kayong nararamdaman ganun. Yun ang mawawala sa atin. Pero yung pagkain na andun, naniniwala ako. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia at napaka-biblical po nun. Kapatid, nasagot po ba natin ang tanong? Okay na po, Pastor. Salamat po. Mag-kiss hug na lang kami ni ano ba yun? Nabasa ko. Shout out po kay Ate Annalyn Oy. At saka kay Kuya Alpogs. Sana naman maalala mo ko, Kuya Alpogs. Salamat po. Okay. Salamat. 9:44 p.m. Salamat po sa mga nagtatanong. Ano yung mga nabasa ko? May kiss and hug. Sabi ko nga sa asawa ko, mahal, kahit na sa eternity na tayo, baka pwedeng kiss pa rin and hug. Sabi rin niya, sasampalin daw niya ako. Sabi ko, sige, go ahead. Sampal pa more. Okay, so 9:45 p.m. Kasi nga wala na tayong pakiramdam ng ganun .
Tingnan niyo mga kapatid gaya nito, no? Magjowa kayo o mag-boyfriend o mag-asawa kayo. Pagdating sa eternity, mawawala yan. Alam niyo kung bakit? Kasi magkakapatid kayo sa Panginoon eh. Ibig sabihin, kayo nga, tanungin ko kayo, subukan nyo nga kung meron kayong kapatid, no? Kapatid na babae o kapatid na lalaki. Sige nga, halikan nyo nga. Di ba mandidiri kayo? Sabi mandidiri kayo kasi kapatid nyo eh. Ganun din ang mararamdaman natin sa langit. Tayo mga nasa, alam kayo, mag-asawa kayo ngayon, sa eternity, subukan nyong gawin nyo, mandidiri kayo. Kasi nga, kapatid na yung, yung emotion nyo roon. Wala na yung pagnanasa ng agaya ng dati. Pwede nyo magawa, pero mandidiri kayo, syempre. Bala kayo. Kaligayahan nyo yan, trip-trip nyo yan. Basta ako sa eternity, naniniwala ako na lahat tayo magkakapatid doon, lahat tayo ay kay Kristo na, lahat tayo ay in love kay Christ, tayo ay bride niya, tayo ay kanyang, siya ay pagsisilbihan natin sa eternity at maghahari tayong kasama niya sa mga mortal na tao balang araw. Naniniwala ako na dadami ang tao, ito talaga yung simula ng pagdami ng tao, ang mga taong mga mortal na kagaya ng lahi ni Eva at Adan. May possibility na tayo ay mag-explore ng bagong planeta kapag napuno ang isang planeta. Since hindi namamatay ang tao at padami ng tao, padami na rin padami ang tao, parami ang planeta. At kung ang bilang ng Kristiyano ay almost trillion, pwede rin in the near future, sa mga future na darating pa bilyong taon pa, baka malay nyo, naniniwala ako dumating ang oras na sa isang planeta, may isang Kristiyano doon maghahari sa isang planeta. Naniniwala ako doon, I believe, that is, siyensya mga kapatid. Common sense lang mga kapatid. Common sense. Pinasasampal ka, pastor, hindi mo na ba mararamdaman? Oo, pag sinampal niya ako, si Kaisel, tatagos lang yun. Tatagos yan. Susumbong ko siya sa nanay ko. Nanay ko nga may-ari ng Malinta. Okay, tama na. Okay, so, sige, isang tanong pa tayo, no? Isa pang tanong. Sige, pwede magtanong yung mga lumang tao rito. Pwede na po magtanong. Pwede po, pastor. Okay, so type nyo lang po Charito. Type nyo lang po Charito. Yung mag-type ng Charito, tawagin ko lang Sige, si John Falanga. Go ahead, pwede na po kayo magtanong, sir. John Yes, Falanga. Pastor. Hello. Narinig niyo po ba ninyo ako? Okay, narinig na po namin kayo. Sige po, pwede na po kayo magtanong. Itong Pastor, tatanong ko lang, ito bang marriage natin dito sa lupa is eschatological ba ito? Kasi sabi po ng Panginoong Jesucristo, di ba, in the future, wala nang pag-aasawa, di po ba? Kasi Pastor, naisip ko lang po minsan, alam mo naman minsan, malikot ang kaisipan. Kaya pala ako may asawang babae, kasi ito pala ang reflection ni Jesus, the church in the groom. Na ako pala, na nire-represent ko si Jesus, na kailangan kong maging parang si Jesus into my wife, sa asawa ko, na dapat kong mahalin ang aking asawa at ialay ko ang aking buhay kung paano inaalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa akin, sa kanyang church. Kaya pala may nabanggit rin po si Apostol Pablo dun po sa Ephesians chapter 5:22 hanggang 25. Na ang mga babae daw po ay magpasakop din sa asawang lalaki at irespeto din to submit Jesus Christ din. Ibig sabihin, Pastor, no, yung in the future talagang nagkaroon ng restoration ba? Kaya palang nangyayari in the future, the groom and the bride, which is si Jesus in the church pala talaga yun. Napaisip lang po ba ako? Tinan nyo, no? Ang Diyos kasi pag nangusap po sa tao,
gagawa siya ng isang metaphor para maintindihan ng tao. Okay. So, hindi naman po literal po na bride babae magiging bakla tayo doon. Hindi po ganun. Ang point po kasi ho doon, illustration lang yun ng Diyos na kung anong klaseng, kung sino tayo sa mata ng Diyos, kung gaano tayo ka-special na created being sa future. Na parang kulang na lang sabihin ng Diyos sa atin na magiging parang Diyos kayo sa future. Biro mo, no, kung si Kristo tumatago sa bader, nag-teleport, may kapangyarihan din siyang tag dito tumago sa pader, etc., etc. Ganun din tayo. Sabi, ganun din daw tayo. So, ibig sabihin, walang pagkakaiba yung katawan natin sa katawan ni Kristo. Kasi yun yung sinasabi ng Bible. Siya ang first fruit. Tayo yung ng resurrection. So, ibig sabihin nun, kapatid, parang ang totoong creation ng Diyos magsisimula sa eternity. Yung creation ng Diyos nung panahon pa ni Eva at Adan, alala pa lang to, introduction pa lang. Ang totoong plano ho ng Diyos kasi, magkaroon ng mga libo-libo o laksa-laksa o hindi mabilang na mga mortal na tao. Tapos, meron din siyang kasama na pamumunuan ng mga taong ito, wherein tao rin nagawa niya. Kaya nga lang, iba na yung katawan, glorified body. So, ganun po yung nakikita kong gustong mangyari ng Diyos balang araw. Kaya totoo po yung mga pangangaral ng mga ibang pastor na ang buhay natin dito ay temporary lamang. Hindi po ito yung simula. Wala pa, hindi pa ito yung totoong buhay. Ang totoong buhay nasa eternity. Kaya ang totoong buhay ay magsisimula sa new heaven and new earth. Yun po talaga ang totoong buhay. Yun po yung simula ng talagang totoong tao. Tayo po ay lang po tayo. Ang Diyos sa loob ng 7,000 years, mula kay Eva at Adan hanggang sa panahon natin ngayon, lumikha lang ng ang Diyos ng magiging kasama niya, magiging kabiyak niya. Yun yung parang kabiyak niya na pamumunuan niya balang araw. Hindi pa ho nagsisimula ang totoong buhay ng sangkatauhan. Wala. Tayo pa lang mga maliligtas ay gagawin pa lang ng Diyos na glorified body para makasama tayo sa totoong tao talaga. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na may mortal na tao pa rin para pamunuan natin yung mga taong yun. At saka naniniwala ako na hindi lang yun sa New Heaven, isa-isang planeta lang, marami ho yan. Magdadagsaan po ang mga tao sa future balang araw kasi wala nang kamatayan eh. So napakaganda ho ng plano ng Diyos sa atin kung sino tayo. Kaya mapalad po tayo. Pinanganak at nilikha tayo ng Diyos sa era natin. So yun lamang po ang masasabi ko dun. Kaya tayo nilarawan sa babaeng ikakasal o asawa ni Kristo. Yun po yung metaphor po. Metaphor lang po yung pastor kasi napapag-isip lang talaga ako eh. Di yung literal yung kapatid. Yun yung dibdibin na Kasi nga, yung nais lang ng Diyos kasi na ipakita lang natin sa atin kung gaano tayo ka-special nila lang balang araw. Pero hindi yun nangangahulugan na aasawahin tayo ni Kristo. Hindi po ganun. Wag po natin masyadong dibdibin po yung sinasabi ng Biblia. Kasi po ang Biblia po ay minsan metaphor po ang sinasabi ho dyan. Okay? Okay. Opo, Pastor. Maliwanag na po sa akin. Opo. Thank you po. Pero ang totoong tunay na lalaki at babae, kayong dalawa ng asawa mo, o tayo, yun ang literal. Pero yung sasabihin mo na magiging literal din tayong hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Metaphor lang po ang bride of Christ. Okay po. Salamat po, Pastor Charito. Salamat. Okay. Okay, so 9:54 p.m. So sa ating pagtatapos, bigyan ko kayo ng idea. Kasi gumamit ang Diyos ng metaphor, halimbawa, ang Diyos nagpakilala sa atin ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, pinapakita doon na tayo pamilya. Pero kung tutuusin, theoretically, ang Diyos talaga ay may unang Diyos, ikalawang Diyos, at ikatlong Diyos. Yun talaga yung totoo nun. At lumikha ang Diyos ng tao na makakasama niya balang araw, nakapareho din niya, wherein tayo rin yun. At napakamakapangyarihan ng mga taong to, next level, mas mataas pa sa antas ng mga anghel. At susunod nga yung taong mortal, ang mga immortal na tao. So, ibig sabihin ng plano ng Diyos talaga, yung tatlong persona ng Diyos na ito, lumikha ng mga taong immortal
at lilikha rin siya ng mga taong mortal balang araw. Yun po yung eksaktong plano ng Diyos. What a coincidence sa era natin, sa panahon sa dispensations natin ngayon, nakasama tayo doon sa mga nilalang ng Diyos na nakasamang pinili siya na kasama sa magiging immortal na tao balang araw. Sa madaling salita, ang Diyos, plano niyang lumikha ng tao. Una, yung immortal na tao. Pangalawa, yung mga mortal na tao. Yun po yung tinuturo ho mismo ng Biblia at maliwanag po yan sa Revelation. So maganda ho ang plano ho ng Diyos sa atin at maganda ho nito, talagang charito ho talaga mga Kristiyano. Kasi tayo lang yung nilikha ng Diyos na, na immortal, mayaman sa eternity. Tayo po, napakamakapangyarihan po natin. Tapos mamumuno tayong kasama ni Kristo. So, ngayon ang tanong, bakit natin nakamtam yun? Lahat pong yun ay dahil lamang po sa awa at biyaya lang po ni Kristo, kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Ang pagiging immortal natin balang araw, wala tayong ipagmamalaki kasi lahat ng ito ay produkto, bunga ng tinapos na gawa ni Kristo. Kung bakit sa eternity tayo immortal body na hindi na natin kailangan na kumain ng tree of life. Lahat ng yon, iisa ang sasabihin ng mga immortal na tao dahil lamang kay Kristo. Dahil sa biyaya lamang niya kaya tayo naligtas. Yun ang maganda ho ron. Kaya totoo yung sinasabi ni Ephesians chapter 2 verse 8-9. Sinasabi na we are saved by grace through faith, not by our works, lest no one can boast. Totoo po talaga ho yun. Napaka-powerful po ng verse na yun. Kaya mga kapatid, tingnan po natin mga sarili sa future. Maganda po ang plano ng Diyos sa atin. Mapalad po tayo dahil kay Kristo. Kaya ano ang big idea? Dahil kay Kristo, tayo ay maganda ang plano ho ng Diyos sa atin. Napakaganda ho talaga, sobra. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko itong eschatology noon, nung palang natuwa na ako sa Diyos, sabi ko, gandang ituro nito sa mga kapwa ko Pilipino. Kaya nga lang tanong, papaano? Problema ko nung araw kung paano ko ituturo to kasi tuwing pumupunta ako sa mga simbahan, pag gusto kong ituro to, laging hindi ako nabibigyan ng pagkakataon magturo. Ewan ko ba sa mga pastor na mga nakakasama ko. So, tuwing tinuturo ko itong eschatology, ayaw nilang ituro ko sa simbahan. Hindi ko malaman kung naiinggit ba o ayaw nila o hindi pa siguro pa noon. I don't know. Pero salamat sa Panginoon na imbento ang YouTube at dito ko tinuro. Ito pala ang plano ng Diyos sa akin na ituro ang eschatology ng maayos, malapat, harmonize, walang mga binabanggang verse. Patunay talaga na sa Diyos po galing ang katuroang ito, hindi po sa ganang akin. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makikilala ang YouTube channel natin dahil po sa suporta ng panonood niyo sa ating YouTube channel. So yun lamang po at again this coming announcement 29 na botas, meron na po tayong physical church. Yung mga gusto at available pwedeng pumunta. Opo. Makikilala niyo po yung nanay ko po doon, yung mayaman kong nanay. Kung gusto niyo makilala, papakilala ko sa inyo personally, no? Ipapakilala ko sa inyo kung gaano siya kataray. Kaya nanay ko po ay Donya po yun. Napakayaman. Tama na nga ho. Maraming salamat. Joke lang po. Mahal na mahal ko po kayo. See you next week po. Maraming salamat po. Salamat po. Rito. Magandang gabi po sa lahat mga kabiyaya. Rito po sa lahat. Salamat po. Good night, everyone. Good night. Good night po sa lahat. Enjoy. Salamat po. Nandiyan po ba si Ate Princess? Salamat Shoot out po. Good night po. Yaya. Okay, mahal na mahal ko po kayong lahat. See you next week. Enjoy your blessings. Enjoy your blessings po.